ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kaniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 117 million pesos nga flood control project sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City nakitaan og liki. Hinuon, kontraktor, gilayon kining gi-repair. 14 ka district engineers ug regional director sa DPWH Region 10 nakasumiti na sa ilang courtesy resignation sa DPWH Central Office. Unom sabdan kung asa upat ang menor de edad sa panagbangga sa gisakyang top-down nga motorsiklo ug kotse sa General Santos City. Agdao flyover sa Davao City. Pasirad-an sulod sa usa ka bulan sugod ugma Setyembre 5 tungod ipailawom sa preventive maintenance. Duha ka sea otter nasiplatan sa baybayon sa Turtle Island sa Tawi-Tawi. Ang maong mananap padayong ginaprotektahan sa otoridad. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka bulan nga isirado ang Agdao flyover sa Davao City alang sa preventive maintenance. Kung unsa ang epekto niini atong sayron sa live report ni Johnny Esteban. Johnny. Sara, sugod ugmang adlaw pasirad-an ang Agdao flyover. Ug ang pipila ka mga motorista nagparehag sa ilahang kabalaka kay basin mumugna kini og pagkulgot sa dagan sa trapiko. Bulungta dugo sa kabulan ang pagsirado sa Agdao flyover sa Davao City sugod ugma September 5 ug gilaumang ablihan sa publiko sa October 5. Nag-uon ang mga motorista sa epekto niini sa dagan sa trapiko gumikan ginalantaw nga mas mukulgot o galing masugdan na ang pagpasirado labi pa nga naasay nagaparayong repair sa Dacodaw Avenue. Ang jeepney driver nga si Henry mingon nga kung mo grabe ang traffic maapektuhan ang ilahang pamasada. Maabot man na dito sa magsaysay ang traffic ana. So perting taasa ug magnaybangga lang gani diha, taas na kayo ang traffic. Usa na lang saradaan ang tulay. Malkansi may ana ma'am kay dugay may katuyok. Sumala sa Department of Public Works and Highways Region 11, kinahanglan pasirad-an ang tulay aron ayuhon. Doon na manggod daw nakita nga mga liki sa tulay. Hinuon sumala sa DPWH, usa lang matud pa kini ka preventive maintenance aron masigurong luwas nga gamiton ang tulay. Actually, dili siya kanang crack na makakos o makathreaten sa structure na to. So those are mga gaps between slabs no, sa mga girders na to. And then ang nasa ilalom ato are expansion joints which we will replace. Daan na sab nagpahibalo ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa publiko nga pasirad-an ang tulay sugod ugma ug mas mamaayo nga muagi na lamang sa mga alternatibong ruta. Hinuon gipanganti sa DPWH nga matapos kini sa gitaganang panahon. Sumala sa City TMO nga duna sila i-deploy nga paigong ihap sa mga personahe aron mo manage sa traffic sugod ugma no September 5. Ug gihangyo lang nila ang pasensya ug pagsabot sa publiko. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Basag kotse modus, nakabiktima sa Plaridel, Misamis Occidental ug initaw sa Misamis Oriental. Sospek gamihimo sa krimen, padayong ginapangita sa Police Regional Office 10. Busa Cagayan de Oro City Police, nanawagan sab sa mga motorista nga likayan ang pagbilin og mga importanteng butang sulod sa mga sakyanan. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Domingo, pasado alas 9 sa buntag, nakurat ang mga tag-iya sa duha ka mga sakyanan nga nakaparada sa Purok 2, Southern Poblasyon sa Plaridel, Misamis Occidental. Human na abtan na lamang nga buak na ang mga samin sa ilang sakyanan. Kita ang mga buak na samin sa mong mga sakyanan nga naablihan na ang pultahan ug wala na ang ilang mga kaptangan sama sa pitaka ug mga bag nga adunay kwarta, laptop, ATMs ug uban pa. Sa susamang adlaw, pasado alas 2 sa hapon, nataho sab ang susamang insidente sa barangay Gimangpang sa Initaw, Misamis Oriental kung asa napalgan ang usa ka sakyanan nga nabuak na ang samin ug nawala na ang kwarta, ATMs ug uban pang kaptangan sa tag-iya niini.
Sigon sa Proten, among mga krimen kabahin sa basag kotse modus nga ilang ginamonitor. Sa ato ang pagkadakog investigation, kabahin ni ini, ato ang na-identify no, ang maong sospechado. Ug ato ang nakita dito nga kini siya ang iyahang modus nakasakay kini siya motorsiklo. Og along the way sa iyahang pag-travel, kung aduna siya makita nga mga unattended or mga parked vehicle no sa kadalanan, gakapangita na siya opportunity. Tungod sab sa mong panghitabo, nanawagan karon ang Cagayan de Oro City Police Office sa katawhan sa syudad nga magdoble amping sa ilang mga kaptangan, labi na katong nagabilin lang sa ilang mga sakyanan. Maglisod gid kita tungod kay diretso Manila ma-open. Paspas ang lihok niini nga mga suspitsado. Usa dili nato pasagdan nga makapenetrate sila sa Cagayan de Oro mismo. Hinoon sa kasamtangan, wala pa'y na biktima sa syudad, butang nga ginalikian sa Kokpo. Apan, ugaling mabiktima, hangyo nila nga gilayon manawag og pulis aron masulbad kini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makuha nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Unom ang samdan kung asa upat ni ini mga menor de edad sa panagbangga tali gisakyang sidecar nga motorsiklo o kotse sa General Santos City. PNP, dunay pahimangno sa mga nagagamit og sidecar nga motorsiklo nga dunay mga angkas. Aniya report. Nakuha anog video nga naglaray na sa tunga sa kalsada kining pipila ka mga sakay sa sidecar nga motorsiklo nga walay atop o top down. Kini human na nga lagpot human nabangga sa kasugat nga kotse sa Barangay Fatima, General Santos City banda 9:30 Miyerkules sa gabi. Gani gumikan sa kakusog sa impact natanggal ang motor sa sidecar. Nalumping sab ang atubangang bahin sa kotse. Gilayong gitagad sa mga responder ang mga nasamdang biktima sa top-down nga motorsiklo nga gingong magbanay nga gilangkuban sa 35 anyos nga babaeng driver. Jess, 13 ug 15 anyos nga mga babaeng pasahero. Lakip na ang 5 anyos nga lalaking pasahero ni ini aron mapatambalan sa ospital. Lakip sab sa gidala sa ospital ang usa ka 31 anyos nga lalaking rider sa usa ka motorsiklo nga nagsunod sa nadisgrasyang top-down. Human nadamay diyang naigo sa debris atol sa panagbangga sa duha ka sakyanan, samtang luwas ang babaeng driver sa kotse. Sa investigasyon sa kapulisan, gilatas sa top-down og kotse ang managlaing direksyon. Apan pag-abot sa atubangan sa Police Station 7, kalit kunong mipadulong sa lane sa kotse ang top-down og nabangga. Gituho ang nawad-an og kontrol sa pagmaneho ang driver sa top-down, gumikan sa daghang mga sakay niini. Sa initial investigation, talagang yung top-down lumipat sa doon sa linya ng kotse na spot dahil doon hindi niya na-control yung kanyang top-down. Dahil nga apat yung pasahero, baka sa bigat siguro, at saka babae pa siya, hindi niya siguro na-control yung manibilang. Naging dahil lumipat sa doon sa linya ng kotse. Nakatagdang mag-abot ang tulo ka kampong nga nalambigit sa aksidente alang sa settlement. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Samtang ginadili sa Traffic Enforcement Unit sa Jensan Police nga magbiyahe ang mga top-down nga motorsiklo nga dunay mga sakay nga pasahero. Hindi natin encourage yung mga gumagamit ng top-down na magkarga sila ng mga tao, lalo-lalo na yung mga minor kasi nga hindi safety para sa pasahero yung top-down kasi nga wala siyang mataas na sidings at may posibilidad na mahulog sila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Upat ka dili moubos sa magnitude 4 nga linog ang mitayog sa tulo ka lugar sa Mindanao kaganinang buntag. Tulo ka linog ang mitayog sa Surigao del Norte kung asa ang una nahitabo alas 3:55 sa kadlaw din ang epicenter anaa sa Burgos sa Surigao del Norte. Ang ikaduha nahitabo 6:45 sa buntag nga dunay gikusgon nga magnitude 4.8 kung asang epicenter anaa sa General Luna sa Surigao del Norte. Nasegundahan kini bandang 7:04 sa buntag sa maong lungsod gihapon nga naa sa magnitude 4.3 ang gikusgon. Samtang ang ikaupat nga linog natala sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nga dunay gikusgon nga magnitude 4.6 bandang 9:01 sa buntag. Hinood sumala sa Phivolcs, dili gipaabot nga dunay danyos tungod sa maong mga linog. Apan gipaabot nga dunay aftershocks, busa gipaigmat kanunay ang publiko.
TV, ang GMA Regional TV, One Mindanao. Flood control project sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City nga gaprotekta sa mga residente sa dakong tubig sa Pagatpat Ipunan River nakitaan og liki. DPWH 10 daling gitagaan og pagtagad ang liki kung asa voluntaryong miayo niini ang kontraktor nga mitukod sa maong proyekto. Ano ang report ni Cyril Chavez? Daw normal lamang nga paglakaw-lakaw ang gihimo sa netizen nga si Rizcal Saldia sa flood control project nga anaa sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City niadtong milabayng semana. Diyang wa niya damha nga makakita siya og liki sa maong proyekto. Gani ato sa iyang video, gisaysay niya ang iyang kabalaka human nga nakitaan sa og dagkong liki ang maong flood control project. Among video nakaabot sa buhatan sa DPWH Region 10. Apan buot ipaklaro sa ahensya nga una pa man ang video, bulan pa sa Hulyo, ila lang na matikdan ang mga crack sa mong proyekto. Butang nga ila giliyong gihimuan og report o gisuta ang integridad sa mong proyekto. Sa findings, nakita sir nga eroded sir ang soil embankment, damage ang stone masonry nga facing sa katong sa tubig, og naay sign sir sa slipping, meaning sir na ay crack. Aside ano sir, nagsaparit na ang PCCP, meaning sir ang semento sa walkway o sa riverside nga face nga sa flood control. Butang nga ila giliyong gitagad ang pag-ayo sa mong flood control project. Labi pa nga sagad ang pag-ulan karong panahona. Matod sa DPWH 10, 117 million pesos ang budget sa mong proyekto og natapos kini niadtong December 2020. Halos maglima ka tuig na kuno ang proyekto. Busa, lauman gyud nga kinahanglan kini imintinar. Mismo ang kontraktor sa mong proyekto, may voluntaryo kuno nga sila na ang muayo sa proyekto nga walay gasto gikan sa gobyerno. Generous ang contractor sir ani nga project, sila na sir ang nag-initiative sir bali based sa atong gihatag nga project engineers report nga sila na ang mag-repair ani sa Pagatpat Ipunan sir nga flood control. And actually karon sir kamulo na og repair. Ana kita karon dinhi sa flood control project sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City. Gani makita nato dinhi sa kong kiliran nga hinay-hinay nang gi-repair sa mga personay sa kontraktor kining parte ni ini nga flood control kung asa na danyos. Una nilang gihimo, ilang gibakbak ang parte sa flood control kung asa nakitaan og liki. Ug karon gipamutangan og kabilya isip kabahin sa ilang lakang sa pag-ayo ni ini. Gani ang residenteng si Teresita, dako ang kabalaka sa crack sa flood control project sa ilang lugar. Sanglit, dili na niya gusto masubli pa ang hitabong pagbaha niadtong bagyong Sendong sa syudad tuig 2011. Dito gid mi na action og kabalaka kay ngano. Basin na magbaha og dako mosulod na gid sa amua. O dayon nagdako gyapon namang pasalamat nga wala sila nagpasagad. Ang barangay council sa lugar nagpasalamat sab sa nagpakabanang residente ug sa paspas nga pagtagad sa flood control project sa ilang barangay. Hopefully ato lang ginaampo nga unta ma-address ni siya. And kami sa council akong gi-initiate po daw na ako isulat hangyo sa atong district office sa DPWH nga unta ilang malantaw ang integrity sa maong structure. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Mga district engineers sa nagkariang district engineering offices sa Northern Mindanao o regional director sa DPWH Region 10 nagsumiti na og courtesy resignation letters ngadto sa DPWH Central Office. Human nga nang gawas ang mga akusasyon sa giingong anomalyang mga transaksyon o lihok nga ginahimo sa pipila ka mga opisyales sa DPWH ilabi na sa mga flood control project. Giling gimando sa bagong sekretary sa ahensya ang pagsumite og courtesy resignation sa mga opisyal niini sa tibuok nasod. Busa adlawng Martes, nakapasa na sa ilang tagsa-tagsa ka mga courtesy resignation letters ang 14 ka mga district engineers sa nagkariyang district engineering offices sa Northern Mindanao. Lakip na si DPWH 10 Regional Director Lilibet Aparicio. Both sa biklaro sa ahensya nga tanang district engineers ang misumite sa ilang courtesy resignation letters ug walay district engineer sa riyon nga wala nagsumite niini.
as of now nga wala pa may action si Secretary Dizon sa mga submitted nga mga mga resignation letters. So padayon gyapon nilang pagtrabaho sa ilang regular works. Patay lawas sa usa ka lalaki nakit-an sulod sa usa ka bakanteng nicho sa sementeryo sa Cotabato City. Nakurat na lang ang caretaker sa Malagapa Cemetery sa Cotabato City nga si Blaan Oksanib sa 62 anyos. Dihang iyang nakit-an ang patayng lawas sa usa ka lalaki sulod sa bakanteng nicho sa maong sementeryo niadtong Biyernes sa hapon Agosto 29. Sumala sa Cotabato City Police Station 2, nakabulagta ang maong lalaki sulod sa nicho ug gitabunan og dahon sa saging ang patayng lawas niini. Adunay nakitang bunog sa naong ug ulo sa biktima nga gituhang hinungdan sa kamatayon niini. Sa karon padayon ang pag-ila sa otoridad sa maong patayng lawas ug sa posibleng naghimo sa maong krimen. Patay ang usa ka mag-amahan human nakigpinusilay sa kapulisan ato sa buy-bust operation sa Dato din Sinsuwat sa Maguindanao del Norte. Samtang laing anak sa amahang sospek nadakpan ug ang laing usa nakasibat. Dead on the spot ang duha sa upat ka mga sospek kinsa magbanay ato sa buy-bust operation sa otoridad sa sitio Ampatuan, Barangay Bongged sa Dato din Sinsuwat, Maguindanao del Norte, banda alas 4:30 Lunes sa hapon. Kini human nakigpinusilay sa kapulisan human matimbrihan nga pulis ang ilang katransaksyon. Ang mga namatay mag-amahan kinsa gikonsiderang high value target. Samtang nasikop ang laing usa pa ka anak nga lalaki nga nagedad og 18 anyos. Gikusuriya na kini sa PNP. Posibleng mag-atubang kini og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Samtang gipangita sa kapulisan ang laing pang-anak nga lalaki nga nakasibat. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, 240 ka gramo sa gingong shabu ang nasakmit nga mo kantidad sa kapin 1.6 million pesos. Doon na say na-recover nga duha ka armas ug duha ka magazine sa Glock 99mm nga armas. Padayon ang investigasyon sa kapulisan. Usa ka talagsaong mananap nga gitawag nga si Otter napadpad sa baybayon sa Turtle Islands, Tawi-Tawi. Tigbantay sa mong baybayon. Gipakaon kini og isda agig paagi aron padayon kining maprotektahan. Atong silipon pinaagi ni ining report. Daw susama sa hayop nga iring o squirrel. Kining itsura sa matang sa hayop nga nakuhaan og video ni ining baybayin sa Taganak, Turtle Islands, Tawi-Tawi, pasado alas 4 sa hapon adlawng Domingo. Ginaitsahan diay kini og isda sa nagbantay nga usa ka PNP sa 1st Special Operations Unit kinsa uploader sub sa mong video nga si Patrolman Mariben Khan. Minsan po may dala po kaming mga isda, pinapakain po namin yung mga sea otter. Matod sa uploader nga ang maong talagsaong mananap sagad masiplatan samtang nagapatrolya sila sa maong lugar. Sagad sab kini tigtulugan duol sa port sa maong lugar. Hinuon dili matud pa kini ang unang higayon nga nakakita sila sa maong mananap sa isla. Sanglit dunay sab sila nasiplatan niini kaniadto. Gituhuan nga ang maong mananap napadpad lang sa maong lugar. May possibility po na galing po to sa sandakan po yung sea otter. Pero okay po kasi mas maganda po napadpad sila dito, naprotektahan po namin. Sa karon nagpadayon matud pa ang PNP 1st Special Operation Unit sa pagbantay niini sa pagigtambayayong sa Municipal Environment and Natural Resources kon Menre Barm. Mga bata, sinasabihan din po namin na bawal nilang batuhin ng mga bato or any object na pwede pong mag-cause ng para masaktan po yung mga otter. Kasi po minsan po hinahabol nila kay Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Tulo ka mga tighakot og basura sa Cagayan de Oro City ang nasamdan human gisagol sa mga basura ang mga buak nga botelya. Lokal nga kagamhanan nanawagan sa katawhan nga mag-segregate og basura aron malikay sa disgrasya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa mga hulagway nga gipost ni Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Head Engineer Armin Cuenca, makita ang duguan nga mga palero o tighakot sa mga basura gikan sa garbage collector sa syudad. Sumala ni Engineer Cuenca nga samtang nagkolekta sila og mga natambak nga basura sa barangay Kanituan, usa ka black bag matud pa ang gisudlan og mga buak nga botilya
Hinungdan nga napaingon sa tulo ka mga palero. Kumpiyansa kayo ang palero kay abi nila og black bag lagi, abi nila og kuan lang, normal lang. Nagisi niya na igo gyud sa ilang tiil. Ang duha niya ang isa sa kamot. Dugang ni Engineer Cuenca, kapila na kuno sila nagpahimang nga ipang-segregate ang mga basura sa tulo ka sudlanan. Ang malata, dili malata ug pwede pang i-recycle. Apan balik-balik gihapon kini nga problema. Gani, dili kini ang unang higayon nga nasamdan ang mga tigkolekta og basura tungod sa pagsagol sa mga ipanglabay. Kung sa inyo na mahitabo, unsa may imong bation, unya luoy taon ang palero kay morbid na ang ilang masudlan nga trabaho niya karon wala na ka opisina, wala na nakatrabaho tungod kay dako mga hinsamad. Gipasabot sab ni Engineer Armin Cuenca ang padayon nga presensya sa Tensil Environmental Management. Taliwala pa man nga nag-expire na ang ilang kontrata tali city government niadtong Agosto. Nagpadayon sab ang rebidding process nga ginahimo karon sa Bids and Awards Committee ug Clenro aron nga makakita og bag-ong garbage collector sa syudad. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Di nagyod ikalimod ang Sangre Fever kay gikan sa managlahing meme, lakip na sa mga paandar ang drive-thru ug collectible photo cards. Aneng report? Ang matagabi nga pagtutok sa mga gikahinamang eksena sa Encantadia Chronicles Sangre wala pa nahuman sa pagtanaw sa telebisyon kay hangtod sa social media puno sa managlahing sangre memes. Mga di papildi nga DIY sangre costumes nila Sangre Terra o Gera Mitena. Lakip na ang parody sa Bubble Gang nga Angre kung asa bida sila Sangre Pakelamara, Adamot, Laitera ug Hindeya. Mabati gayud ang Encantadia Fever. Bisan na pipila ka drive-thru, nag-transform nga daw lagusan sa mga sangre. Mismong si Sangre Terra Bianca Umali ug Nunong Imaw ang nanguna sa pag-abli sa lagusan. Kauban si GMA Network Chief Marketing Officer and Sales and Marketing Group Head Lizelle G. Maralag. Sumala niya ang maong collaboration nga kaniadto tipikal sa mga international shows lang usa ka oportunidad aron ila kipsab sa kultura sa mga Pilipino. Anyway, we're so excited about this. It took months of hard work and effort, blood, sweat, and tears, making sure that each and every detail, even insofar as the photo cards that you will get, really matches the characters that you see right now as far as the Sangres are concerned. Sa Quezon City, nakisadya with the fans si Sangre Terra. Ang sarap sa puso, kuya. Again, kahit naman po kami, sa totoo lang, hindi naman din po namin inasahan na magiging ganito po kalaki ang maaabot ng Encantadia. Si Sangre Flamara, Faith Da Silva, ug Tukman, played by Kiel Gueco, nakisadya sa mga Encantadik sa usa ka branch sa Taguig. Gawa sa selfie-worthy nga Enca drive-thru nga giablihan sa managlahing lugar, dunay drinks pa nga ka-color sa brilyante sa mga sangre ug collectible nga sangre photo cards. Magko-collect ako. Dati ang pinapangarap ko lang ay makabili ng mga meals na to that comes with these toys. Ngayon nandun na po ako sa mga photo cards na ito. Sa Binyan, Laguna, mibisita sila Sangre Dea Angel Guardian ug si Mantuk, played by Vito Gueco. Sobrang nakakakilig na meron kaming sangre meal. Sila Sangre Adamus Kelvin Miranda ug Sangre Lira Mikey Quintosab nakisadya sa mga Encantadik sa San Fernando, Pampanga. It's a kind of wonderful experience today kasi I'm thankful na naimbitahan kami dito para makita na actually yung mga nangyayari at mga dumadaan na tao. Grabe yung pagkasaya nila. Encantadia is giving a feeling, parang meron siyang effect sa ating lahat na you're part of something bigger than yourself. And I think yun yung magic talaga ng Encantadia na hindi mawawala. At tangi ang mas intense pang mga eksena sa sangre. Muadto na ba si Terra sa Encantadia?
Matag alas 8 ka na sa gabi, Lunes hangtod Biyernes, pagkahuman sa 24 oras. Wala pa po tayo sa exciting part. Papunta pa lang tayo. Tatawid pa lang si Tera sa Encantadia. Sobrang dami pang mangyayari. Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Pipila ka banda sa mga tulungaan ang misalmot sa Sadia Bandayag Drum and Lyre Band Competition sa Digos City nga kabay sa mga aktibidad sa araw ng Digos City. Gipahigayon kini sa Don Mariano Marcos Elementary School grounds Martes sa gabi kung asa ubay-ubay ka mga tulungaan sa Davao Region ug Sorsogon Region ang misalmot. Lakip sa miapil ang nahimong first runner-up sa maong kompetisyon nga Don Mariano Marcos Elementary School nga unang higayon nga misalmot sulod sa dugay nga panahon. Sa maong aktibidad nahimong kampyon ang sa Digos-based category elementary band competition ang Digos City Central Elementary School samtang sa open-based category champion ang Ramon Magsaysay Central Elementary School. Ang mga aktibidad kabahing gihapon sa 25th araw ng Digos City. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw pa namo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.